Araw ng Miyerkules nang maglakas loob ang Iran na unahan ang puwersa ng Amerika sa Middle East. Habang abala noon na nakikipag-usap si US President Donald Trump kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sabi ng Central Command, gumawa daw ng surprise attack ang Iran at binomba nito ang Jordan. Mabuti na lang at walang masyadong napinsala. Nasabihan na noon ang White House tungkol sa nangyari, pero wala itong ginawang anumang paghihiganti. Pero alam ng Iran na gaganti ang US at hindi palalampasin ang kanilang ginawa. Kaya buong maghapon at magdamag ay nakaalerto ang buong puwersa ng Iran. At gaya nga ng inaasahan, nang sumunod na araw ay isang napakalakas na pag-atake ang pinakawala ng Amerika sa utos ni Pangulong Donald Trump. Ano ang nangyari sa Iran sa ganting ito? Paanong ipinakita ng US ang kanilang galit sa unang suntok na pinakawalan ng Iran? At paano naman nag-react ang Iran dito? At gaya ng Saudi Arabia, sino-sino pa ang mga nadadamay sa lumalawak na kaguluhan sa Middle East? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito. At bago po tayo mag-umpisa, pa-request naman po ng like sa videong ito. Napakalaking bagay po nito. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay July 31, 2026. At gaya nga ng inaasahan ng Iran, hindi nga pinalampas ng Amerika ang ginawa nilang pag-atake noong July 29 sa base militar ng US sa Jordan. With breaking news from the Middle East, the US military says it's carried out a fresh wave of strikes against Iran in response to recent attempted Iranian attacks on US forces. Dose-dose ng pasilidad na pag-aari ng IRGC ang winasak ng mga bombang Amerikano, kabilang na ang mismong command center nila. Napuruhan ang mga lugar sa timog na bahagi ng Iran. Ganon din ang isang napakahalagang isla, ang Qeshm Island. Hindi rin pinaligtas ng Amerika maging ang mga lungsod ng Abadan sa southwestern Iran. Ang sabi ni Pangulong Donald Trump, bago daw nila gawin ang pagganting ito, tinawagan daw sila ng Iran at nakiusap na huwag itong ituloy. Alam nilang mangyayari to. Nakikiusap nga sila sa amin na huwag gawin to eh. Pero sinubukan nila tayong patamaan kagabi. 5 rocket ang pinakawalan nila na bumiyahe ng humigit kumulang 8,500 miles kada oras. Lahat ng yon na intercept at napabagsak. Pero hindi tayo nakaganti. Kaya ngayon, tayo naman. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng kasunduan sa huli. Pero papatamaan natin sila ng napakatindi. Pero habang nagsasagawa ng airstrike ang US sa Iran, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa ibang panig ng Middle East na hindi naman dapat kasali sa digmaan. 2 gas storage tanker na pag-aari ng Amerika na nasa pantalan ng Egypt ang tinamaan ng isang drone. Ang 2 gas tanker na ito ay nakatigil noon sa Damietta Port sa dagat Mediterranean na sakop ng Egypt. Hindi kinumpirma ng Egypt kung kanino galing ang nasabing drone, basta't ang sabi nila, mayroon daw drone na tumama. Ayon kay Pangulong Trump, sinabihan na siya tungkol sa mga tanker na tinamaan ng drone, pero hindi siya nagbigay ng impormasyon sa media tungkol dito. Gayunman, marami ang naniniwala na ito ay gawa ng Iran. Naniniwala ang mga eksperto na ang pangyayaring ito ang palatandaan na ang Egypt ay hindi naligtas ngayon sa mas lalo pang lumalawak na saklaw ng digmaan sa West Asia. Pero itinanggi ng Iran ang naturang pag-atake sa Egypt at sa halip, inakusahan ng Iran ang bansang Israel na isa na naman daw itong peking pag-atake nila o false flag operations. Ang sabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang Egypt daw ay isang mahalagang kaibigan ng Iran at napakahalaga din sa kanila ng kaligtasan ng bansang ito. Kaya malabo na ang Iran ang gumawa nito sa Egypt. At bukod sa kanila, nagsalita din ng mga Houthi at itinanggi nila na sila ang gumawa nito.
Ang Egypt ay itinuturing na kaibigan at mahalagang katuwang sa region. Ang seguridad nito ay isa sa aming mga pinakamataas na prioridad. Dapat tayong lahat ay manatiling mapagmatsyag dahil sa mga pakana ng Israel at sa mga tinatawag na false flag operations na ang layunin ay pahinain ang kapayapaan sa region. Malinaw ang bantang ito. Ito'y banta sa kinakaharap nating lahat. Natatakot sila na baka magkaisa ang mga Muslim. Batay sa report, halos 12 oras na pinagsikapan ng mga bumbero na apulahin ang apoy sa mga nasusunog na floating storage. Nanganib din daw pati ang buhay ng mga emergency crew dahil sa mataas na pressure ng natural gas na laman ng mga barko. Sa ngayon ay pinaiimbestigahan na ang tunay na pinagmula ng drone at nagbabala na rin ang Pangulo ng Egypt na posibleng magkaroon ng regional escalation. Kaya habang maaga, dapat na daw makialam ang international community para pigilan ang lalo pang paglala ng tensyon. Nanawagan na rin ang Pangulo ng Egypt sa Spain at sa mga bansa sa Europe na makipagtulungan na. At bilang ganti naman sa napakalakas na pag-atake ng US, mabilis na gumanti ang Iran at nagpakawala ng mga missiles para patamaan ang Al-Azraq Air Base sa Jordan, isang base militar na pag-aari ng Amerika. Sabi ng Iran, 3 fighter jets daw ng US ang tinamaan nila at 3 pa ang sobrang napinsala. Nasawi din daw sa pag-atake nila ang ilang mga opisyal kasama ang mga technical at maintenance personnel. Iran's Revolutionary Guard says it targeted the US Al-Azraq air base in Jordan with ballistic missiles. The IRGC claims 3 US F-35 fighter jets were destroyed while 3 others were heavily damaged. Sabi ng Iran, ganti daw nila ito sa pagkamatay ng ilang mga sibilyan dahil sa pagbomba ng US sa Qassim Island. Sabi pa ng Iranian Speaker of the Parliament na si Mohammad Bagher Ghalibaf, dapat daw ay pagbayaran ng Amerika ang pagpatay sa mga sibilyan sa isla. Araw-araw ay nadadagdagan ang mga krimeng ginagawa ng Estados Unidos. Ang terrorist attack sa mga tahanan ng mga sibilyan sa isla ng Qassim ay pagpapatuloy lamang ng mga kalumpitang ginawa nila sa Minab at Lamerd. Nasanay na talaga ang mga Amerikano na bawiin ang mga sampal na tinanggap nila sa digmaan sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ng mga inosente. Pero pagbabayaran nila yan. Pinabulaanan naman ng puwersa ng US ang kwento ng Iran at sinabi nila na walang anumang nasira sa pag-atake ng Iran. Lahat ng missile at drones ay naharang o nabigong makaabot sa kanilang mga target. Maliban sa Jordan, inatake din ng IRGC ang 2 drone hangar at isang fuel storage facility ng US sa Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Pero sabi ng Kuwait, matagumpay daw nilang naharang ang mga missiles ng Iran sa ere pa lang. Samantala, habang ipinapakita ng Iran sa buong mundo ang kanilang lakas militar, ibang larawan naman ang ipinapakita sa loob mismo ng kanilang bansa. Isang political coup d'etat kasi ang nagaganap ngayon sa mismong hanay ng rehimen. Isang hardline group at itinuturing na tagapangalaga ng Islamic government ng Iran ang bumabatikos ngayon sa Pangulo ng Iran dahil sa di umano'y pagpapahina nito sa kasalukuyang sistema na umiiral sa pamahalaan. Kasama din sa mga inakusahan ang Foreign Minister at ang Speaker of the Parliament. Ayon sa hardline function ng Iran, sinasamantala daw ng matataas na opisyal na ito ang hindi pagpapakita ng supreme leader sa publiko para palakasin ang kanilang sariling puwersa. Tahimik daw na binabago ng mga opisyalis na ito ang power structure ng Iran nang hindi hayagang hinahamon ang umiiral na sistema. Kasabay nito, tumitindi din ang mga balitang nangyayari sa loob ng bansa. Marami ang nagsasabi na sunod-sunod na daw ang ginagawang pagbitay sa mga dissidents o sa mga taong tumututol sa pamahalaan at ginagamit daw ng rehimen ang digmaan para hindi ito mapansin ng international media. Dahil dito, may mga bilanggo na nagsagawa na ng hunger strike at tinahipa ang kanilang mga labi bilang pagprotesta sa kalupitang ginagawa sa kanila ng rehimen. Ayon pa sa mga otoridad sa Iran, nagpakawala na din daw ang US at Israel ng isang grupo ng mga espiya na ang misyon ay isabotahe ang mga pangunahing facilities
at iba't ibang mga public building sa bansa, partikular sa mga probinsya ng Sistan at Balochistan. Natuklasan ng rehimen na mayroong mga grupo ng mga espiya na binubuo ng 19 na individual mula sa US at Israel. At ayon sa mga otoridad, naaresto na daw ang mga sinasabing miyembro ng spy group na ito at matagumpay na napigilan ang kanilang pananabutahe. Kasama sa mga kagamitang nakumpiska sa kanila ay isang heavy machine gun, mga RPG rocket launchers, 7 missile at mga rifles. Meron ding napakaraming mga bala at mga surveillance equipment na umano'y ginagamit ng grupo. Samantala, habang patuloy na nagbabanatan ang US at Iran, sunod-sunod naman ang pag-atake ng mga grupong Houthi sa mga barkong pangkalakalan na dumadaan sa Red Sea. Kaya naman humihingi na ng suporta ang Saudi Arabia sa international community para maprotektahan ang isa sa pinakamahalagang maritime route sa buong mundo. Gusto ngayon ng Saudi Arabia na bumuo ng isang international coalition para labanan ang mga terorismong ginagawa ng mga Houthi. Nakipagpulong na rin ang Saudi sa dose-dosenang bansa sa mundo para makabuo ng isang international coalition na magpoprotekta sa kalayaan ng paglalayag sa Red Sea. At ayon sa report ng pahayagang The Guardian, nagsisimula ng magpakilos ng mga puwersa ang Saudi Arabia para sa posibleng malawakang operasyong militar laban sa mga Houthi. Napaulat na naghahanda na ang Riyadh para sa isang sabayang pag-atake na gagawin sa dagat at sa lupa. Inililipat na kasi ng Saudi Arabia ang ilan sa mga puwersa nila mula sa silangang bahagi ng Yemen. Naniniwala ang mga military analyst na bahagi na ito ng paghahanda para sa isang opensibang panlupa. Inaasahan na target ng ground invasion ng Saudi ang Al-Qaeda governorate sa gitnang Yemen na mahigit 3 taon ng kontrolado ng mga Houthi. Kasabay ito ng binubuo ng Saudi na maritime coalition. Kung matatandaan noong Huwebes, inanunsyo na ng Riyadh ang pagbuo ng isang maritime defense alliance para protektahan ang Bab el-Mandeb Strait. 14 na bansa ang nagpahayag ng suporta sa inisyatibang ito sa pamamagitan ng isang magkasanib na pahayag o joint statement. Kabilang sa mga sasali dito ang mga bansang Turkey, Pakistan, Egypt, Sudan at Djibouti. Sinabi rin ng Saudi Arabia na may 51 countries at mga organisasyon din ang inimbitahan sa pagpupulong sa Riyadh. May mga kinatawan mula sa 43 iba't ibang bansa ang dumalo at 14 sa mga bansang ito ang nagsabi na susuportahan nila ang koalisyon na binubuo ng Saudi. Sa kabilang banda naman, ayon sa ulat ng pahayagang Reuters, pinag-aaralan na daw ngayon ng mga Houthi na magpataw ng mga transit fees sa mga commercial ships na dadaan sa Red Sea o sa Bab al-Mandeb. Lumabas ang ulat na ito pagkatapos ideklara ng mga Houthi ang naval blockade noong 1 linggo. Pero sabi ng mga Houthi, hindi daw kasama sa mga sisingilin ang mga barkong galing China. At bukod dyan, inamin din ng mga Houthi na sila ang may kagagawa ng mga pag-atake sa mga oil facility sa Saudi. Habang papalawak ng papalawak ang digmaan sa kanlurang Asya, isang bagay ang malinaw. Hindi ito simpleng sagupaan lamang ng Estados Unidos at Iran. Unti-unti nang nadadamay ang mga karatig bansa, mga rutang pangkalakalan at maging ang ekonomiya ng mundo. Mula sa Strait of Hormuz hanggang sa Red Sea, bawat bagong pag-atake ay nagdadala ng panganib sa mas lumalaki pang labanan. Sa ngayon, wala pang nakakaalam kung saan hahantong ang krisis na ito. Pero kung magpapatuloy ang gantihan, ang susunod na kabanata ay pwedeng hindi na lamang tungkol sa dalawang bansa, kundi tungkol na sa buong rehiyon at marahil sa buong mundo na. Sa inyong palagay, nakikita ba ninyo ang simula ng isang mas malaking digmaan sa Middle East? O baka naman may pag-asa pang mapigilan ito bago tuluyang mawalan ng kontrol sa sitwasyon? Para sa inyo, anong masasabi ninyo sa ganitong sitwasyon? Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, maraming salamat po sa inyong pag-like. Kung di ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button sa baba at click mo yung bell. At ishare mo na rin para alam ng iba. At para mas marami kang alam, panoorin mo na rin yung mga video sa kanan. Maraming salamat sa iyo at ingat parate kabayan.